At tayo na po mga minamahal ay dadako sa pag-aaral po natin ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo na po ay tumayo, mga minamahal, pagbibigay galang po natin sa salita ng Diyos na dadalhin ng itinalagang mga ngaral ng mahal na Panginoon, ating beloved ordained preacher, Brother Fred D. Asis. Bless you, beloved preacher, Brother Ronald Rimando. Tayo po minalangin ng mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, Malapit Jesus, si matamis na banal na presensya, yung pinadama sa bansa amin sa araw nito. Maraming salamat, Malapit Panginoon, sa paglangis nyo sa mga pag-awitan, sa mga patutuho, sa mga awitan ng Children's Choir, Adults Choir, Youth Choir, higit sa lahat sa awitan ng Jesus Finest Generation Choir, matugtugan instrumentalist. Sa pagbibigay, salamat po sa mga naking matatapat. Sa pag-aaral salita, malapin ko magpala sa ganay ko lang magagawa. Umasa lamang sa inyo sa nang dalangin namin ginagalang mga pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. At aking sinasaway lahat yung walang kaaway. I bind up Satan in the name of Jesus. Demons sa milipandaan sa puso ng Spirit. I command you in Jesus' name. Kasal right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ, the King of kings, the Lord of lords. I'd like to give double honor and respect to the beloved pastor, evangelist, Will Israel Almeida, the end time prophet of our loving God. And we always remember and cherish the blessed memories of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, our beloved Mama Dears, and our mga beloved children. Nabati ko rin po beloved in-laws, ating beloved Mr. Pogs, kasama po natin. God bless you po. Nabati rin po natin ating mga beloved preachers, beloved co-workers, mga instrumentalists, mga wismawikers, viewers, at siya lahat ating migiliw na mga kapatiran. Puri natin yung malapayo. Kindly read 1 Peter chapter 5, verse 8. Unang Pedro, kapitulo po 5, ang talata po ay 8, minamahal. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang iyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisilan niya. Ito po yung naman hindi binabalita ngayon sa mga malalaking news platform sa Pilipinas, bali sa mundo, buong mundo. Hindi po binabalita. Some parts of America, some parts of UK are already locked down. Lockdown na po yung ibang mga lugar. Hindi po yung binabalita, tinatago. Then sa Pilipinas, pinopromote na naman yung monkeypox. Sa buong mundo, ibang mga lugar ay malala na raw. Sabi nga ng iba, mas masahol pala sa COVID-19 ang mangyayari. Alam mo, hindi naman nakapagtaka yan kasi nakasulat sa banal na kasulatan yan. Amen? Before the Lord comes, there will be wars, pestilences, mga salot, kamatayan ng mga tao. Nakasulat yan sa banal na kasulatan. Pero, hindi po tayo dapat matakot. Amen? Sabi nga naman ng Panginoon, kung nakikita niyo mga bagay na ito na nangyayari, sabi nga, when you see all these things come to pass, yung mga bagay na dito, yung mga salot, mga kaguluhan, mga pagkamatay na maraming tao, kung nakikita niyo rin ito, sabi ng Panginoon, itingala niyo yung ulo sapagkat ang iyong katubusan ay malapit na.
Our redemption is becoming nearer and nearer. Palapit ng palapit ang pagtutubos na ating katawan. Ibig sabihin, yung katawan natin na may pagkasira, papalitan na ng katawan walang pagkasira. During the rapture. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Isa lang ang pwede makapigil yan. Ang prayer ng man of God, ating malapastor. Malapakan natin, malapakan noon. Amen? Pero kung mayayari na yan, talaga mayayari na yan. Dahil alam naman natin na we are already in the end times. Whether some believe it or not, the coming of our Lord Jesus Christ is becoming nearer and nearer. Palapit ng palapit. Sabi ng Bible, heaven and earth will pass away, but my words shall never pass away. Hindi nilipas ang salita ng Diyos. Bawat hula sa mga sulatan, matutupad at matutupad. Amen? Tulad sinabi ko kanina, hindi po binabalita, marami na pong lockdown ng mga bansa, ibang lugar. Sabi nung mga ibang tao, papunta na raw sa iba't ibang bansa buong mundo din, sa Pilipinas. Pero, malinaw ang pangako ng malapit noon, if God be with you, who can be against you? Suma sa atin ba ang Diyos? Kasama ba natin? Walang alinlangan na mahal. No doubt about it. God is with us. Kasama natin. Dahil may mga signs and wonders and miracles to prove beyond the shadow of doubt that Jesus Christ is alive, that Jesus Christ is with us. Kasama natin ang ating malapay na. Nakakatakot pag tayo'y lumilihis sa kalooban ng ating malapay na. Pero dito sa tunay na gawain, pag nagkasala ka, bumalik ka sa presensya ng ating malapay. Kailangan natin magsisi kung tayo lumalabag sa kalooban ng malapay. Ang Diyos mapagpatawad. Sana bago bumalik yung araw na yon, nasumpungan tayo na walang kapintasan sa harapan ng ating malapay noon. Amen? Walang kapintasan. Yan ang kukunin ng ating malapay noon. Walang kapintasan. Second Peter chapter 3 verse 11 up to 14. Can they read? Ikalawang Pedro 3, 11 hanggang sa 14. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ang anyo ng mga pagkatawang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaabuin na ating inihintay at pinakananasa ang pagdating ng karawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagdiningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Kaya nga, mga binamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay na mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Amen. At magsabi, praise the Lord. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Lahat pala ng bagay mapupugnaw, minamahal. Ano nga ang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkabaawain? Tuloy. Well, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. The day of the Lord. Kaarawan ng Diyos, walang iba, kundi ang rapture, tribulation, and the second coming of our Lord Jesus Christ. That is the day of the Lord. The day of the Lord is the day of wrath.
Sa Biblia, pag sinabing araw ng Panginoon, araw ng galit ng Diyos. Bakit ang mga tao hindi naniwala sa gospel? Bakit hindi mo sinunod ang kalooban niya? Nagbigay siya ng mahabang panahon, tsansa sa mga tao para sundin ang kayang kalooban. Pero binaliwala ng marami. Pinagpala ka dito. Pinili ka at kandidato ka sa pagdagit ng mga banal. Amen? Pero hindi ibig sabihin ng kampante tayo. We have to work out our salvation with fear and trembling. Pagtrabaho natin ating kaligtasan na may takot at panginginig. Kaarawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. 1 week or 2 weeks ago, sabi ko, habang nagmumuni-muni tayo, sabi ko, ayoko na mangaral ng end times. Kasi sabi ko, baka marami nagagalit sa akin. Ayoko na mangaral ng end times. Parang naramdaman ko, yung iba parang ayaw nila ng end times. Alam mo, nagkasakit ako. Tataka ako, ilang araw kong may sakit. Paano kaya ang kasalanan ko? Bakit ganito naramdaman ko? Nagmuni-muna ako, pagising ko sa umaga, bigla nang usap ang malapit sa akin. Ipangaral mo ang aking pagbabalik. Pangaral ko lang ang end time. Sino ba naman tayo? Minamahal, we are nothing. Tayo lamang ay tumayo sa kabagan at panalangin ng ating mga pastor. Amen? Everybody praise the Lord. Pag sinabi ka, patawarin mo ko Malapino, ipapangaral ko, bigla akong gumaling. Palakpakan natin Malapino. So, totoo dito sa katotohanan, ang pangangaral natin, hindi sariling atin. Diyos na nag-utos sa atin. Hallelujah! Praise the Lord! At kinonfirm. Alam mo, Malapino, pag nangusap, may confirmation. May nag-message sa akin ng kapatiran. Anong sabi ng kapatiran? Huwag kang tumitigil sa pangangaral ng end time. Hindi taga rito, taga malayong lugar. Huwag kang magtumigil, kapatid. Nangusap sa akin ng Diyos, ipangaral daw palagi ang end times. Totoo sa mga sulatan, the 2,000 years, grace given to the Gentiles is already expired. Tapos na ang 2,000 taon na binigay na grasya para maligtas sa mga tao sa mundo. Tapos na. Palapakan natin Malapino. Dapat maligaya tayo. Amen? Sabi naman sulatan, Titus 2:13, looking for the blessed hope and the appearing of the great God and Savior, our Lord Jesus Christ. Looking for the blessed hope. Looking, hinihintay. Hinihintay ba natin yan, minamahal? Sa mga nagmamahal sa mundo, hindi nila hinihintay yan. Pero sa mga tulad ninyo natin, na nagmamahal sa Diyos, ito na mangyari. That is a blessed hope. Yan ang ating matibay na pag-asa. Dahil lahat ng bagay dito, mapupugnaw. Titus chapter 2, verse 13. Tito, Kapitulo 2, ang talata po'y 13. Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalulhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Nahintayin ninyo yaong mapalad na pag-asa. Mapalad! Yan ang pinakamapalad na araw. Yan ang pinagpala na araw. Minamahal. Nung pagbalik malapit on. Dahil that is the time of the redemption of our body, soul, and spirit. Yung ating katawan na may pagkasira, nagkakasakit, nanghihina, papalitan ng katawan, walang pagkasira. So that is a blessed hope. Dapat ganyan ang ating kaisipan, minamahal. Hindi sa mga bagay sa mundo. Kung pinagpala ka dito, maganda yan. Pero hindi ka matalino,
yung pagpapala na yan, iyan magdadala sa iyo para mawala ka sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Pero sa mga wise Christians, pag pinagpala sila, ginagamit nila para sa gawain, para sundin ng lubusan ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. It is not bad to have possessions. It is bad when possessions possess us. Yan ang sinasabi ng masulatan. Hindi raw masama magkaroon ng possession, kayamanan, pag-aari. Hindi masama yan. Pero kung we are being possessed by our possession, that is bad. Nagiging masama lamang yan kung yung possession na yan, kinokontrol tayo at nawawala tayo sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Palapakan natin mahal na Panginoon. Amen? Nahintayin niya ang mapala na pag-asa at ang pagpapakita ng kalalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Diyan natin makikita malapit ng kanyang yung the fullness of the glory of our Lord Jesus Christ. Diyan natin makikita when He comes in the clouds. Sasalubong tayo. Ba? Makita natin yung kanyang lubusan kalalatian. Kasi nung siya ay pumunta dito sa lupa, He came in weakness. Siya pumunta bilang tao, mahina, nagutom, napagod, namatay. But when He comes the second time, He is becoming very glorious. Malalhati, dakila, walang makapantay na kapangyarihan at kalatian. Makikita natin ang mukhaan, minamahal. Kaya mapalad yung araw na yan. That is a blessed hope. Patuloy pa natin sa 2 Peter chapter 3. Ano sabi dyan kanina? 3:12. Kaya nga, 11 kanina, nating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Pinakahintay? Pinakahintay ba natin talaga? Pinamahal? Pinakahintay ba natin talaga yung kaarawan ng Diyos? Dapat yan ang pinakahintay natin. Dito maraming problema sa mundo. Maraming gulo dito, minamahal. Gera, salot. Sa labas ng iglesia may gulo. Sana sa loob walang gulo. Bakit? Tayo ay tagapagdala ng kapayapaan at liwanag. Malapakan natin, malapayan, amen? Ang church ay the body of Christ. Katawan ng ating mga Pinoy. The church is the body of our Lord. And the body of Christ must be the light of the world. Hindi tayo simula ng gulo. Tayo ay tagapagdala ng kapayapaan, kapangyarihan, kabanalan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Nating inihintay at pinakanalasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw. Mapupugnaw. Diba, wala lang. Mapupugnaw. Wala lang. Hindi mo pa nakikita, pero pag nandoon ka sa araw na yan, nakahindik-hindik yan. Huli na ang lahat. Kaya ang paghanda, ngayon na ang paglakad ng matuwid sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. At ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. 13. Ngunit ayon sa iyang pangako, ay naghintay tayo ng bagong langit at ang bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Di ba? Bagong langit at bagong lupa. Itong lumang lupa, itong lumang langit, nakikita natin. Lahat yan, mawawala yan. Masusunog lahat yan. Pero ang mga matuwid, katulad natin, katulad ninyo, ay
pupunta sa bagong langit at bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. So anong gagawin natin para tayo maging karapat-dapat pumasok sa bagong langit at bagong lupa? Yan ang gagawin natin. 14. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan. Palapakan natin malapit noon. Sa kapayapaan. Hindi kaguluhan, kapayapaan. Ibang mga tao, naghintay lang ng pagsisimulan ng gulo. Pag Kristiyano ka, hindi gulo ang hanap mo. Hanap mo kapayapaan. Tagumpay. Presensya ng Diyos. Yan ang hanap natin.